Dr. Vito, meron palang mga na-mention na pagkain sa Biblia ang Panginoon na marahil nakain mo na o hindi mo pa nakakain. So disclaimer po ha, ito po yung na-mention po ng Panginoon sa Bible, no? So hindi po to bilang payong medikal lamang para sa kalusugan. Kundi maaari nyo po itong i-apply po sa inyo, lalong-lalo na kung biblical ito. At ito ang sikreto. Nasa Bible po ang sikreto ng ating kalusugan. So number one, yung isda. Lahat naman tayo nakakakain yan. Pangalawa, honey or pulot. Okay? Number three, gatas or milk. So pang-apat, lamb. Yung lamb, tsurang parang kambing yun eh. Sa ibang lugar, sa ibang bansa, meron yan. Panglima natin, yung beef. Okay, no? Pang-6, ito po yung goat o kambing sa atin. 7, alam niyo po ba yung olive oil? So, iba naman pong nakita ko ibang bansa, kinakain mismo yung olive eh. Okay? Ang sunod, yung ubas, grapes. So, lahat naman tayo nakakakain yan. So, kahit sa Pilipinas, meron tayo napapatubong grapes na. Sunod, lahat ng klase po ng prutas kasi nilikha ng Diyos yan para makain natin, para ating mamerienda. Alam niyo po ba yung whole grains? O, diba? So, kailangan rich in fiber yan. So, kung kaya naman po natin kumain araw-araw niyan. Sunod, lahat ng herbs or vegetables. So, lahat ng gulay na tinatanim po ninyo na inyong pinaghihirapan. At kadalasan naman, nasa bukid po at nasa inyong bakuran yan. Hindi naman po siguro mahirap magtanim o kumuha lamang po. Minsan pag tagulan, kusang tumutubo yan. For example, ang palayang ligaw. Sunod yung beans and lentils. So, pwede kayong bumili nito, pwede po kayong magtanim mismo ng sarili niyo po sa bakuran na sa ganon makatipid kayo sa gastusin. Second to the last, yung nuts. So, kung kayo ay may mga puno na nagbe-bear ng nuts, maganda po yan para po magandang source ng protein. Okay? At last, yung figs. May nakikita ko na edible figs, no? So, pwedeng mabuhay sa Pilipinas. So, hindi lamang po pala kayo sa abroad makakakain yan, kundi po sa atin. Okay? So, ito po yung mga pagkain na na-mention po ng Panginoon na kinakain na ibinigay sa kanyang mga anak. Kasi yung mga anak, tayo po yon. So, hindi naman po secret yung mga ganito. Kundi nga po kung babasahin niyo po yung Bible na mention po sa mga Bible verse na ito po ay na-mention ng Panginoon na dapat natin kinakain or kinakain natin. So, hindi lamang siya payo para hindi kayo magkasakit, kundi para sa atin, para humaba ang buhay. Mapagpalang araw sa ating lahat.